Panalangin kay Jesus na nakapako, narito kami sa inyong mga paa. O napakatamis na Jesus na nakapako upang ipakita sa inyo ang mga sakit ng Kanya na, sa labis na pagmamahal, ay sumama sa inyo sa masakit na daan ng Kalbaryo. Gawin ninyo, o mabuting Jesus, na malaman naming samantalahin ang aral na ibinibigay ng mga sakit na ito, upang sa pagsasakatuparan ng inyong banal na kalooban sa lupa, kami ay makapagpuri sa inyo sa langit magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kami ay nagpupuri sa inyo, Panginoon, at kami ay nagpapala, sapagkat iniuugnay ninyo ang Birheng Maria sa gawa ng kaligtasan. Tinitingnan namin ang inyong mga sakit, o Ina ng Diyos, at sinasamahan namin kayo sa daan ng pananampalataya. Birheng napakasakit, kami ay magiging hindi mapagpasalamat kung hindi kami magsisikap na itaguyod ang alaala at pagsamba sa inyong mga partikular na sakit, mga biyaya para sa tapat na pagsisisi, mga angkop na tulong at suporta sa lahat ng pangangailangan at panganib. Ipagkaloob ninyo sa amin, Ginoo, mula sa inyong banal na anak, sa pamamagitan ng mga merito ng inyong mga sakit at luha, ang biyayang labis kong hinihiling, humiling ng biyaya. Amen. Kredo, naniniwala ako sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristo, ang Kanyang nag-iisang anak, ang aming Panginoon, na ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinanganak mula sa Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa kaharian ng mga patay, muling nabuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, mula roon ay darating upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Naniniwala ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa pakikipag-isa ng mga santo, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng laman, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang 7 sakit ni Inang Maria, unang sakit. Propesiya ni Simeon, si matandang Simeon, nang makita ang batang si Jesus, ay nagpropesiya na isang espada ng sakit ang tatago sa puso ni Maria. Ang ama at ina ay namangha sa sinasabi tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, ina ng bata, "Narito, ang batang ito ay magiging sanhi ng pagbagsak at pag-angat ng marami sa Israel. Siya ay magiging tanda ng pagtutol. Tungkol sa iyo, isang espada ang tatagos sa iyong kaluluwa. Sa gayon ay mahahayag ang mga kaisipan ng maraming puso." Ang 7 sakit ni Inang Maria. Unang sakit, propesiya ni Simeon, si matandang Simeon, nang makita ang batang si Jesus, ay nagpropesiya na isang espada ng sakit ang tatagos sa puso ni Maria. Meditasyon kasama si Inang Maria. Ang aking puso bilang ina ay tinagos ng isang espada nang ipropesya ni Simeon na ang aking anak ay magiging kaligtasan ng marami, ngunit magiging sanhi rin ng pagkawasak ng iba. Ang birtud na matututuhan ninyo sa sakit na ito ay ang banal na pagsunod. Maging masunurin sa kalooban ng Diyos tungkol sa inyo. Nang malaman kong isang espada ang tatagos sa aking kaluluwa, mula sa sandaling iyon ay palagi kong naranasan ang malaking sakit. Tumingin ako sa langit at sinabi sa Kanya na tumawag sa akin upang maging ina ng Kanyang anak. Sa inyo ako nagtitiwala. Ang sino mang nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman maliligaw at mabibigo. Sa inyong mga pagdurusa, sa inyong mga pag-aalala, sa inyong mga karamdaman, sa inyong mga kalungkutan, magtiwala sa Diyos at hindi kayo magsisisi. Kapag ang pagsunod ay nagdala sa inyo ng anumang sakripisyo na nagtitiwala sa Diyos, ipagkaloob sa Kanya ang inyong mga sakit at pangamba na nagdurusa ng may kasiyahan sa pag-ibig. Magsunod hindi dahil sa mga makatawid na dahilan, kundi dahil sa pag-ibig ng Kanya na dahil sa inyong pag-ibig ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Unang misteryo, ang anunsyo. Ama namin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, dumating nawa ang inyong kaharian, mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin.
at huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ikalawang sakit, pagtakas sa Ehipto. Ang batang si Jesus ay nasa panganib ng buhay, at upang hindi siya mapatay ni Herodes, siya at ang kanyang mga magulang, sina Maria at Jose, ay tumakas patungong Ehipto. Naranasan ni Maria ang karanasan ng migrasyon, ng pagkatapon, ng pag-iisa, ng hindi kilala. Kinakailangang umalis ng mabilisan upang mapanatili ang buhay na nanganganib ni Jesus. Siya ay umalis. Pagkatapos umalis ng mga pantas, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip at sinabi sa kanya, "Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas ka patungong Ehipto. Manatili ka roon hanggang sasabihin ko, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya." Bumangon si Jose sa gabi, dinala ang bata at ang kanyang ina at umalis patungong Ehipto. Doon siya nanatili hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak." Meditasyon kasama si Inang Maria, mga minamahal na anak, nang tumakas kami patungong Ehipto, ako, Jose, at si Jesus. Nakaramdam ako ng malaking sakit nang malaman kong nais nilang patayin ang aking mahal na anak, ang dumating sa mundo upang dalhin ang kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Hindi ako nag-alala sa mga paghihirap sa malalayong lupain, kundi sa pagtingin sa aking inosenteng anak na pinapahirapan lamang dahil siya ang manunubos. Mahal kong mga anak, gaano ako nagdusa sa pagkatapon na ito, hindi ninyo maaring isipin. Ngunit, lahat ng ito ay aking tiniis, nang may pagmamahal at banal na kagalakan dahil sa Diyos na ginawa akong katuwang sa kaligtasan ng mga tao. Kung ako ay napilitang magtapon, ito ay upang protektahan ang aking anak na nagdurusa ng mga pagsubok para sa kanya na isang araw ay magbibigay ng kanyang buhay para sa buong sangkatauhan. Isang araw ang mga pagdurusang ito ay magiging mga ngiti at lakas para sa mga tao dahil siya ang magbubukas ng mga pintuan ng langit. Mga minamahal ko, sa pinakamalaking mga pagsubok ay maaaring magkaroon ng kagalakan kapag nagdurusa upang mapasaya ang Diyos at dahil sa kanyang pag-ibig.
Sa mga banyagang lupain, ako ay nagalak na makapagtiis kasama si Jesus at para kay Jesus, ang aking minamahal na anak. Sa pakikipag-isa ng buhay kay Jesus at sa pagdurusa ng lahat para sa kanyang pag-ibig, hindi ito tinatawag na pagdurusa kundi pagpapabanal. Sa gitna ng sakit ay nagdurusa ang mga hindi masuwerteng tao na namumuhay na malayo sa Diyos, ang mga nasa kanyang kaaway. Mga kawawang hindi masuwerteng tao, sila ay sumasama sa kawalang pag-asa dahil wala silang aliw ng pagkakaibigan ng Diyos na nagbibigay sa kaluluwa at puso ng napakalaking kapayapaan at tiwala. Mga anak at anak na babae ko, kayo na tumatanggap ng inyong mga pagdurusa dahil sa pag-ibig sa Diyos, magsaya kayo sa kagalakan dahil malaki ang inyong gantimpala, na katulad ni Jesus na nakapako, na labis na nagdusa, dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Magsaya kayong lahat na, tulad ko, ay tinawag na lumayo mula sa inyong bayan upang ipagtanggol ang inyong Jesus. Malaki ang inyong gantimpala dahil sa inyong masugid na pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal ko, magpatuloy. Matutunan ninyo sa akin na huwag sukatin ang mga sakripisyo kapag ito ay tungkol sa kaluwalhatian at mga interes ni Jesus, na hindi rin nagtakda ng mga sakripisyo upang buksan ang mga pintuan ng tahanan ng kapayapaan. Ama namin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, dumating nawa ang inyong kaharian, mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ikatlong sakit. Si Maria ay naghahanap kay Jesus sa Jerusalem. Nawala si Jesus sa Jerusalem at si Maria ay nagdurusa sa nakababahalang pag-aalala ng paghahanap. Alam niyang hindi ganap na kanya ang batang si Jesus sapagkat siya ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Ito ay makukumpirma kapag siya ay natagpuan at narinig ang katotohanan ito mula sa mga labi ni Jesus. Ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem taon-taon para sa kapistahan ng Paskwa,
Nang ang batang si Jesus ay umabot ng 12 taon, umakyat sila para sa kapistahan, gaya ng nakagawian. Pagkatapos ng mga araw ng Paskwa, sila ay bumalik, ngunit ang batang si Jesus ay nanatili sa Jerusalem, nang hindi ito namamalayan ng kanyang mga magulang. Akala nila ay kasama siya sa karavana, kaya naglakbay sila ng isang buong araw. Pagkatapos ay sinimulan nilang hanapin siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. Nang hindi nila siya natagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan nila ang bata sa templo. Siya ay nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Ang lahat ng nakikinig sa bata ay namangha sa talino ng kanyang mga sagot. Nang makita siya, ang kanyang mga magulang ay nahabag. Sinabi ng kanyang ina sa kanya, "Anak, bakit mo kami ginawa ito? Tingnan mo, kami ng iyong ama ay nag-aalala, naghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat akong maging sa bahay ng aking ama?" Meditasyon kasama si Inang Maria. Mga minamahal na anak, subukan ninyong unawain ang aking napakalaking sakit. Nang nawala ang aking minamahal na anak sa loob ng 3 araw, alam kong siya ang ipinangakong Mesyas. Ano ang aking isasagot sa Diyos tungkol sa kayamanan na ipinagkatiwala sa akin? Napakaraming sakit at napakalaking pagdurusa at walang pag-asa na siya ay matagpuan. Nang makita ko siya sa templo, sa gitna ng mga guro, at sinabi ko sa kanya na iniwan niya ako sa pag-aalala sa loob ng 3 araw, gaya ng sa kanyang ama, ito ang kanyang sagot. "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat akong maging sa bahay ng aking ama?" Sa sagot na ito ng mahinahong Jesus, ako ay nanahimik at naunawaan na bilang manunubos ng sangkatauhan, kailangan niyang gawin ito na ginagawang bahagi ng kanyang misyon ang kanyang ina mula sa sandaling iyon na nagdurusa para sa pagtubos ng mundo. Kayo na nagdurusa, matutunan ninyo sa aking sakit na sumunod sa kalooban ng Diyos, na madalas kayong nasasaktan para sa kapakinabangan ng isa sa inyong mga mahal sa buhay. Iniwan ako ni Jesus sa loob ng 3 araw sa labis na pag-aalala para sa inyong kapakinabangan. Matutunan ninyo sa akin na magtiis at pahalagahan ang kalooban ng Diyos kaysa sa inyo. Mga ina na umiiyak kapag nakikita ang inyong mga anak na tumutugon sa tawag ng Diyos. Matutunan ninyo sa akin na isakripisyo ang inyong likas na pag-ibig. Kung ang inyong mga anak ay tinawag upang magtrabaho sa ubasan ng Panginoon, huwag ninyong pigilin ang napakabuting hangarin tulad ng tawag sa relihiyon at pagkasaserdote. Mga mahal na ina at ama, kahit na ang inyong puso ay dumudugo sa sakit, hayaan silang umalis, hayaan silang tumugon sa mga layunin ng Diyos na may malaking pagmamahal sa kanila. Tandaan ninyo na ang inyong mga anak ay pag-aari ng Diyos at hindi ninyo. Dapat ninyo silang itaguyod upang maglingkod at mahalin ang Diyos sa mundong ito, at isang araw sa langit ay purihin siya magpakailanman. Mga kawawa, ang mga nais ikulong ang kanilang mga anak, pinipigilan ang kanilang tawag. Ang mga magulang na ganito ang asal ay maaaring humantong sa kanilang mga anak sa walang hanggan na kapahamakan at kailangan pa nilang managot sa Diyos sa huling araw. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang mga tawag at pagtuturo sa kanila patungo sa napakabuting misyon, anong magandang gantimpala ang matatanggap ng mga masuwerteng magulang na ito? Kahit na sila ay umiiyak ng lungkot at ang paghihiwalay ay nagdudulot ng maraming luha, sila ay pagpapalain. At kayo, mga minamahal na anak, na tinawag ng Diyos, kumilos kayo tulad ng ginawa ni Jesus sa akin. Una, sumunod sa kalooban ng Diyos na tumawag sa inyo upang manirahan sa kanyang bahay. Kapag sinabi, ang sinumang nagmamahal sa kanyang ama at inahigit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mag-ingat kung dahil sa isang likas na pag-ibig, hindi ninyo natutugunan ang tawag ng Diyos. Mga pinili na tinawag at isinakripisyo ang pinakamamahal na mga ugnayan at ang inyong sariling kalooban upang maglingkod sa Diyos. Malaki ang inyong gantimpala. Magpatuloy, maging mapagbigay sa lahat at purihin ang Diyos dahil kayo ay napili para sa napakabuting misyon.
Kayo na umiiyak sa pag-alis ng inyong mga anak na naglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid na lalaki at babae, magalak kayo dahil ang inyong mga luha ay isang araw magiging mga perlas, tulad ng mga luha ko na naging pabor sa sangkatauhan. Namin. Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, dumating nawa ang inyong kaharian, mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ika-4 na sakit. Nakikita ni Jesus ang kanyang ina. Nakatagpo si Maria kay Jesus na naglalakad patungo sa Kalbaryo, dala ang mabigat na krus sa kanyang mga balikat. Tahimik na sinundan ng ina ang mga yapak ng inosente, matuwid at banal. Walang dialogo sa pagitan ng ina at anak. Sapat na ang mga palitan ng tingin at ang tapat, tahimik at sumusuportang presensya. Gaano karaming pagdurusa. Ito ang presyo ng katapatan ng dalawa sa plano ng Ama. Habang dinala nila si Jesus upang ipako sa krus, kinuha nila si Simon mula sa lungsod ng Cirene na bumabalik mula sa bukirin at pinilit siyang buhatin ng krus sa likod ni Jesus. Isang malaking karamihan ng tao ang sumusunod sa kanya, at ang mga babae ay humahampas sa kanilang dibdib at umiiyak para kay Jesus. Meditasyon kasama si Inang Maria, mga minamahal na anak, pagmasdan at tingnan kung may sakit na katulad ng sa akin. Nang nakatagpo ako sa aking banal na anak sa daan ng Kalbaryo, na nagdadala ng mabigat na krus at inaapi na parang isang kriminal. Naalala ko na ito ang presyo ng kanyang katapatan sa Ama. Nang makita ko siya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin at pinadama sa akin ang sakit ng kanyang kaluluwa. Hindi siya nakapagsalita kahit isang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng pangunawa na kinakailangan kong ipagsama ang aking sakit sa kanyang malaking sakit. Mga minamahal ko, ang pagkakaisa ng ating mga sakit sa pagkikita na ito ay naging lakas ng maraming martir at ng maraming ina na nagdurusa.
Kayo na natatakot sa sakripisyo, matutunan ninyo dito sa pagkikita na ito na sumunod sa kalooban ng Diyos, tulad ng ginawa namin ng aking anak. Matutunan ninyong manahimik sa inyong mga pagdurusa. Sa aming masaganang katahimikan, sa napakalaking sakit na ito, nag-iimbak kami para sa inyo ng mga kayamanan na hindi masukat. Ang inyong mga kaluluwa ay mararamdaman ang bisa ng kayamanang ito sa oras na nabigatan ng sakit. Ay lumapit kayo sa akin na nagmumuni-muni sa pagkikita na ito na puno ng sakit. Ang halaga ng aming katahimikan ay nagiging lakas para sa mga nagdurusang kaluluwa kapag sa mga mahihirap na oras ay alam nilang lumapit sa pagmumuni-muni ng sakit na ito. Mga minamahal na anak, gaano kahalaga ang katahimikan sa mga oras ng pagdurusa? May mga tao na hindi marunong magtiis ng pisikal na sakit, isang tortura ng kaluluwa sa katahimikan. Nais agad nilang ikwento ito upang lahat ay makaramdam ng awa sa kanila. Lahat ng dinanas ng aking anak at ako ay tahimik na tinanggap sa pag-ibig sa Diyos. Mahal na mga tao, ang sakit ay nagpapakumbaba at sa banal na pagpapakumbaba ay itinatag ng Diyos. Kung walang pagpapakumbaba, kayo ay magtatrabaho ng walang kabuluhan. Kaya tingnan ninyo kung gaano kahalaga ang sakit para sa inyong pagpapabanal. Matutunan ninyong magtiis sa katahimikan, tulad ng ginawa namin ni Jesus sa masakit na pagkikita na ito sa daan ng Kalbaryo. Ama namin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, dumating nawa ang inyong kaharian, mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ikalimang sakit, si Maria sa paanan ng krus ni Jesus nagpapatuloy ang daan ng sakit. Nasa harap ni Maria ang kanyang anak na nakapako sa krus. Tiyak na dito, sa sandaling ito, naunawaan niya ang kahulugan ng mga salita ni Simeon.
Ang kanyang puso ay nagiging maliit upang maglaman ng napakaraming sakit, ang di masakyan na sakit ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ang inggit at kasamaan ang pumatay sa kanyang anak. Siya ay tahimik at nagdurusa sa hindi makatarungang ginawa. Narito ang presyo ng ganap na katapatan ng dalawa sa Ama, si Jesus sa krus, at siya ay nagtitiis ng lahat na nakatayo, isang matatag at matapang na babae. Hindi siya nanghihina o nawawalan ng ulirat. Ang ina ni Jesus, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria ng Cleofas, at si Maria Magdalena ay nasa tabi ng krus. Nakita ni Jesus ang kanyang ina, at sa tabi niya, ang alagad na kanyang minamahal. Kaya't sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." And pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang bahay. Meditasyon kasama si Inang Maria, mga minamahal na anak, sa pagmumuni-muni sa aking sakit, na ito ay makikita ninyo ang kaaliwan at lakas para sa inyong mga kaluluwa laban sa libu-libong tukso at kahirapan, at matututo kayong maging matatag sa lahat ng laban ng inyong buhay. Tingnan ninyo ako sa paanan ng krus. Pinapanood ang kamatayan ni Jesus na ang kaluluwa at puso ko ay tinagos ng pinakamasasakit na sakit. Huwag kayong magalit sa ginawa ng ilang mga tao noong panahon ni Jesus. Sinasabi nila, kung siya ay Diyos, bakit hindi siya bumaba sa krus at iligtas ang kanyang sarili? Ang ilan sa kawalang kaalaman, ang iba sa masamang layunin, ay ayaw maniwala na siya ang Mesyas. Hindi nila maunawaan na ang isang Diyos ay maaaring magpakumbaba ng ganito, at na ang kanyang banal na doktrina ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Kailangan ni Jesus na magbigay ng halimbawa upang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng lakas na isagawa ang isang birtud na napakahirap para sa mga anak ng mundong ito, na may dugo ng kayabangan sa kanilang mga ugat. Kawawa ang mga hindi marunong magpakumbaba, na gaya ng mga nagpakulong kay Jesus, hanggang ngayon ay hindi pa rin marunong magpakumbaba. Pagkatapos ng 3 oras ng masakit na pagdurusa, namatay ang aking minamahal na anak, na nag-iwan sa akin ng kaluluwa sa pinakamadilim at ganap na kadiliman. Nang walang pagdududa, tinanggap ko ang kalooban ng Diyos at, sa aking masakit na katahimikan, inialay ko sa Ama ang aking napakalaking sakit, humihingi, tulad ni Jesus, ng kapatawaran para sa mga kriminal. Gayunpaman, sino ang nagbigay sa akin ng aliw sa oras na ito ng pagdurusa? Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ang aking aliw. Ang malaman na ang langit ay nabuksan para sa lahat ng mga anak ay ang aking kaaliwan. Dahil ako rin, sa Kalbaryo, ay sinubok sa pag-abandona ng lahat ng aliw. Mga minamahal na anak, ang pagdurusa sa pagkakaisa sa mga pagdurusa ni Jesus ay nagdadala ng kaaliwan. Ang pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti sa mundong ito, na tumatanggap ng mga paghamak at kahihiyan, ay nagdadala ng lakas. Anong kaluwalhatian para sa inyong mga kaluluwa kung isang araw, dahil sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kayo rin ay magiging mga pinahirapan. Matutunan ninyong pagmumuni-munihan ng maraming beses ang aking sakit na ito, na magbibigay sa inyo ng lakas upang maging mapagpakumbaba, isang bertud na minamahal ng Diyos at ng mga taong may mabuting kalooban. Magdasal ng isang Ama namin at 7 Aba, Ginoong Maria. Ika-6 na sakit, tinanggap ni Maria sa kanyang mga braso ang patay na katawan ng anak na mamatay si Jesus sa krus, at si Maria ay nagagawa pang magkaroon ng lakas upang tanggapin siya sa kanyang mga braso bilang isang ina. Ang kanyang anak, naganap na nasira ang anyo, ay inilagay sa kanyang mga braso. Gaano karaming pagdurusa. Ngunit alam niya na ang lahat ng nangyari ay ang lohikal na bunga ng tapat na pagsunod ni Jesus sa Ama. Sa dapit hapon, dahil ito ay araw ng paghahanda, ibig sabihin, bisperas ng Sabado, dumating si Jose ng Arimatea. Siya ay isang mahalagang miyembro ng Sanhedrin at umaasa rin sa kaharian ng Diyos. Si Jose ay nagkaroon ng lakas ng loob, pumunta kay Pilato at humiling ng katawan ni Jesus. Namangha si Pilato na si Jesus ay namatay na. Tinawag niya ang opisyal ng hukbo
at tinanong kung si Jesus ay patay na. Matapos malaman mula sa opisyal, inutusan ni Pilato na ibigay ang bangkay kay Jose. Meditasyon, kasama si Inang Maria, mga minamahal na anak, sa aking kaluluwa na nalulubog sa pinakamalalim na sakit, nakita ko ang sundalo na tinagos ang puso ng aking anak gamit ang espada. Nang hindi makapagsalita, nagbuhos ako ng maraming luha. Tanging Diyos lamang ang makakaunawa sa aking pagdurusa sa oras na ito. Pagkatapos ay inilagay si Jesus sa aking mga braso, hindi na malinis at maganda tulad ng sa Bethlehem. Patay at puno ng sugat, na tila higit pang kitungin kaysa sa mahal na at kaakit-akit na batang iyon, na madalas kong niyayakap sa aking puso. Mga minamahal na anak, kung ako ay labis na nagdusa, hindi ko ba kayang maunawaan ang inyong mga pagdurusa? Bakit, kung gayon, hindi kayo lumalapit sa akin ng may higit na tiwala, na nalimutan na ako ay may malaking halaga sa harap ng kataas-taasan? Dahil sa labis na pagdurusa ko sa paanan ng krus, marami ang ibinigay sa akin. Kung hindi ako nagdusa ng labis, hindi ko matatanggap ang mga kayamanan ng paraiso sa aking mga kamay. Ang sakit ng makita ang puso ni Jesus na tinagos ng sibat ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan na ipasok sa mahal na pusong ito ang lahat ng lumalapit sa akin. Lumapit kayo sa akin dahil kaya kong ilagay kayo sa pinakabanal na puso ni Jesus na nakapako, tahanan ng pag-ibig at walang hanggan na kaligayahan. Ang pagdurusa ay palaging isang kabutihan para sa kaluluwa. O mga kaluluwang nagdurusa, magsaya kayo kasama ko na ako ang pangalawang martir ng Kalbaryo. Naisip niyo na ba ito? Ang aking kaluluwa at puso ay nakibahagi sa mga pagdurusa ng tagapagligtas ayon sa kalooban ng kataas-taasan upang ituwid ang kasalanan ng unang babae, si Eva. Si Jesus ang bagong Adan at ako ang bagong Eva, na pinalaya ang sangkatauhan mula sa pagkakabihag na kanyang dinaranas. Ngunit upang tumugon sa ganitong pagmamahal, maging tiwala kayo sa akin, huwag mag-alala sa mga pagsubok ng buhay. Sa halip, ipagkatiwala sa akin ang lahat ng inyong mga takot at sakit, dahil alam kong magbigay ng sagana ng mga kayamanan mula sa puso ni Jesus. Huwag kalimutan, mga anak ko, na pagmumuni-munihan ang aking napakalaking sakit. Kapag ang inyong krus ay mabigat, makakahanap kayo ng lakas upang magtiis sa pag-ibig kay Jesus, na nagdusa sa krus ng pinakamasamang kamatayan. Ama namin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan, dumating nawa ang inyong kaharian, mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon, pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ikapitong sakit, inilagay ni Maria si Jesus sa libingan, halos wala ng lakas at tinatangay ng kalungkutan. Si Maria ay tinutulungan ng mga kaibigan habang inilalagay nila si Jesus, tagapagligtas ng mundo, sa libingan. Kailangan niyang muling bumangon, sapagkat mula ngayon siya ang magiging ina ng sangkatauhan. Ang pamana na iniwan sa kanya ni Jesus sa paanan ng krus. Kinukuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng mga telang lino kasama ang mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus, may isang hardin kung saan naroon ang isang libingan na wala pang sino man ang nailibing. Kaya, dahil sa araw ng paghahanda para sa Paskuwa at dahil malapit ang libingan, doon inilagay si Jesus. Meditasyon kasama si Inang Maria, mga minamahal na anak, gaano kalalim ang sakit nang makita kong nailibing ang aking anak. Gaano karaming kahihiyan ang dinanas ng aking anak, na nagpapahintulot na mailibing kahit siya ang Diyos mismo. Sa kanyang pagpapakumbaba, sumunod si Jesus sa sariling libingan, upang pagkatapos sa kaluwalhatian ay muling mabuhay mula sa mga patay. Alam ni Jesus kung gaano ako magdurusa na nakikita siyang nailibing. Hindi niya ako pinabayaan, nais niyang ako rin ay makibahagi sa kanyang walang hanggan na pagpapakumbaba. Kayo na natatakot na mapahiya, tingnan ninyo kung paano minahal ng Diyos ang pagpapakumbaba. Hanggang sa siya ay nagpapahintulot na mailibing sa mga banal na sagraryo, itinatago ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng mga panahon. Sa katunayan, ano ang makikita sa sagraryo? Isang puting ostya lamang at wala ng iba. Itinatago niya ang kanyang kadakilaan sa ilalim ng puting masa ng anyo ng tinapay. Sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo siya hinahangaan ng sapat ayon sa nararapat, dahil si Jesus ay nagpakumbaba hanggang sa katapusan ng mga siglo. Ang pagpapakumbaba ay hindi nagpapababa sa tao, sapagkat ang Diyos ay nagpakumbaba hanggang sa libingan at hindi siya tumigil na maging Diyos. Mga minamahal na anak, kung nais ninyong tumugon sa pag-ibig ni Jesus, ipakita ninyo sa Kanya ng konkretong paraan na siya ay inyong mahal sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga kahihiyan. Ang pagtanggap ng kahihiyan ay nililinis kayo mula sa lahat ng imperfeksyon at, sa pag-alis mula sa mundong ito, ay ginagawang nagnanais kayo ng paraiso. Mahal kong mga anak, ipinakita ko sa inyo ang aking 7 sakit, hindi upang magreklamo, kundi upang ipakita sa inyo ang mga birtud na dapat ninyong isagawa, upang isang araw ay makasama ako at si Jesus. Tatanggapin ninyo ang walang hanggan na kaluwalhatian na siyang gantimpala ng mga kaluluwa na, sa mundong ito, ay marunong mamatay para sa kanilang sarili na namumuhay lamang para sa Diyos. Ang inyong ina ay nagpapala sa inyo at nag-aanyaya sa inyo na pagmumuni-munihan ng maraming beses ang mga salitang ito na ibinigay dahil sa labis kong pagmamahal sa inyo. Ama namin, Amang nasa langit, sambahin nawa ang inyong ngalan. Dumating nawa ang inyong kaharian. Mangyari nawa ang inyong kalooban, gaya ng sa lupa, gayon din sa langit. Ibigay ninyo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ninyo ang aming mga pagkakasala, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag ninyo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae,
at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, puno ng grasya, nasa inyo ang Panginoon. Pinagpala kayo sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Pangwakas na panalangin. Ibigay ninyo sa amin, Ginoo, ang biyaya na maunawaan ang karagatan ng mga pagdurusa na nagbigay sa inyo ng titulong Ina ng mga sakit, upang makasama kami sa inyong pagdurusa at maaliw kayo sa aming pag-ibig at katapatan. Umiiyak kami kasama ninyo, o Reyna ng mga martir, sa pag-asa na magkaroon ng kaligayahan na isang araw ay magalak kasama ninyo sa langit. Amen.